Mas kasi naiigit tayo. Ito ka sa labas. Happy New Year po. Good morning and welcome to another weekly vlog. Today is a Sunday, it's January 18 and we're finally going to Pilates. I'm so excited. Tagal namin nag-stop ni DTV mag-Pilates kasi alis kami ng alis tapos busy kami ganyan and then naoperahan yung pukok ko. Kaya it's been a while. I don't know if kaya pa namin or marunong pa kami. Kaya private session yung binook namin today because nakakaya sa mga magiging kasabay namin. Baka beginners kami ulit ni DTV. Kinakabahan nga kami kasi si Coach Jess medyo nakaka-intimidate. But we're starting this week's vlog with a Pilates session and we'll see where this goes. Sabi ko nga sa sarili ko this year, or before ako maoperahan ng kuko, magpipilates ako kahit wala si DTV ng twice a week. Kaso na-operahan nga ako. So we'll try to do that this year hopefully. Ano bang mga mangyayari sa vlog na to? Hindi ko alam kasi wala naman ako. In fairness, this week hindi ako busy. The last vlog, I was very busy. Ang dami kong mga pending na trabaho because yun yung mga una kong trabaho plus yung mga dinelay ko from vacation ko. Kaya medyo busy ako last week. This week, hindi. But di pa natin alam kasi Sunday pa lang ngayon. We'll find out tomorrow. Kahapon natapos ko lahat ng mga trabaho na kailangan kong tapusin last week. So, baka mabibigyan ko na kayo ng slight house tour dito sa vlog na to kasi hindi ako masyadong busy this week. Sabi ko nga kay DTV, gusto ko after namin mag-Pilates, hanap kami ng plant store. May mga gusto kong bilhin na plants na naman for this house. Kaya hopefully may makita kami. We'll see. Sama namin kayo. So come along for another week in my life. Maybe this is gonna be the last vlog in the Philippines before another travel vlog. We'll see if makakagawa ko ng isa pa before traveling, but we're traveling soon. Update guys, hindi kami natuloy mag-Pilates. Ayaw ata talaga kaming pag-exercise ng pagkakataon. We were there already. Kaso yung Pilates studio kasi na pinupuntahan namin, nasa loob siya ng compound kung saan yung Victory Church. Sunday ngayon. First time namin mag-Pilates ng Sunday. Dapat nga kahapon ako magpapaschedule. Pero naisip ko, traffic yung Saturday. Sunday na lang. Aba, Sunday ngayon. Ang traffic nga ngayon, may nadaanan kaming church dito sa Tambo. So, sobrang traffic. Tapos pagdating namin sa Victory, punong-puno. Ang tagal namin doon. 15 minutes kami nag-aantay ng parking. Hindi namin alam kung anong oras ba yun matatapos. 10:30 na. 10:30 yung schedule namin. So, wala. Umalis na lang kami. So, ngayon, naghahanap na lang kami ng tindahan ng halaman. Para hindi masayang yung alis namin. Kasi, lumabas na tayo eh. Nalungkot ako. Naka-outfit na tayo. So, ang cute pa naman ng Pilates ako. Hindi ko pa ito nagagamit yun. Gagawin ko pa naman sana yung mic. Ayan o, yung nakasetup na yung mga mic. Magma-mic kami ni DTV. Yun sana yung content na gagawin ko habang nagpipilates. Kaso, balik na lang tayo sa isang araw. Mega nga. Wow! Ooh! It's heaven! Ang saya. Ginugel lang namin to. Ay, ang ganda naman. Buti na lang. Medyo liblib kasi. Sinusundan lang namin. Sabi namin, baka mamaya wala naman. But it looks nice. Orchids lang? Yung mga ganyan, hindi. Ano daw? Hindi na orchids lang daw. Thank you. Ay, ganon? Ay, yung mga yung display? Ang dami ko na nakitang nagugustuhan ko eh. Orchids lang daw tinda nila. Mega Nursery Orchids. Hanap ko is medyo magandang snake plant na malago. Marami naman kaming ganun, pero hindi na malago. Medyo maganda para sa loob ng bahay. Kasi very humid dito sa Batangas, sa Lipa. Marami kaming dehumidifier sa loob, pero I think magandang maglagay na ng snake plant sa loob. Spider plant, snake plant, or peace lily para sa humidity. Kaso medyo nahirapan ako sa peace lily tsaka spider plant nung panahon na naglagay din ako ng ganun sa bahay kubo before. Tsaka hindi ata pet friendly ang spider plant tsaka ang peace lily, if I remember. Ayun, for sale plants. Sale. Dito na pala, Green Passion Garden. Open on Sunday. Oh, ito. Open Monday to Saturday. Pero open on Sundays for assistance. Kailangan tawagan si Ophel. Morning po. Good morning po. Open po kayo ngayon? Hindi pa pumasok ko kayo at pupuntahan ko kayo. Buksan ko na lang po tong gate. Aha. Sige pa. Baka pala madami tayong bibilihin. Sabi, ano po bang kailangan nyo, ma'am? Isang snake plant. Bili naman tayo ng kahit ano, kahit wala tayong gusto. Kasi nakakaabala na tayo. Saan bang tindahan? Parang, Diyos ko, may aso pa lang, makapasok. Yung ganun.
many plants. Saka 120 kami. Meron din silang fresh mushroom daily. May mushroom farm din daw sila dun banda sa likod. So, nag-harvest sila everyday. Meron din dito. So, if you guys are looking for that, then go. Dito lang to sa may Bulate Road, no? Naalala ko kasi nakalagay Bulate. Maghanap lang kami randomly and dito kami dinala. Buti na lang. Ang wala lang sa gusto kong mabili ay fiddle. Pero nabili ko naman lahat ng gusto ko. Sarap ng feeling talaga mag-shopping ng plants. Saka mag-alaga ng plants. Pagkalay kang nasa bahay. Feeling ko, maalagaan ko na ulit siyang mabuti kasi nga, lagi tayong nandito sa lugar. Magkano tayo? Patag 900 tayo. Kanino yung itak mo? 900. Dami nating nagastos dahil di tayo nakapag-pilates. Hindi kami masyadong naglalabas ng bahay. Kaya pag lumalabas kami ng bahay, ganito ang nangyayari. Excited kaming bumili ng mga bagay-bagay. Finish your food na. Ay, no, down. Dali, nililipat ni Judy galing sa slow feeder. Tamad na mag-slow feeder. Dali, may surprise daw sa'yo si tito mo. Ubusin mo na yan. May bago kang toys. Go. Finish your food so you can play. Come on. Hi, guys. Oh, go. Saan na daw? Parang alam niya. Tingnan mo. Naghahanap siya. Oh, yun na. Wag you go. Wow. What's that? Gusto mo yan? Oh, ito po. Wow! Wow! Yay! Usus. Sige, kasya ba lahat sa bibig mo yan? Agyo! Wow! So plenty! Oh, paano yan? Dami. Is that your... Sabi ko sa'yo, labi na natin siya ball pit eh. Mag-enjoy siya. Mababaliw siya. Wow! Dami naman ball ng baby namin. Gusto na niyang magngat-ngat. Please. Gusto ko na sirain lahat. Wow, daming ball wagyu. Saan ba nagpipikil ball to? Yan. Magbaka po nauubos na yung bola niya doon. Ito madali lang. Ang cute eh. Which one? Hala. Sawa ka ngayon sa ball. Nakakamiss. Namiss ko maghalaman. Nahihirapan lang ako kasi dami ko nang nakalimutan gawin. Tsaka wala akong gamit dito. Pero miss ko yun. Anyways, iniwan ko lang muna siya sa labas kasi halos lahat nirepot ko. Dinagdagan ko ng mga soil. Lumaki yung pot. Wala kaming pot dito na extra. Isa lang. Na nagpabili lang ako kay Judy dito sa malapit. Medyo malalaki. Kaya yun. Iniwan ko muna sa labas. Nilinis ko kasi muna lahat ng mga pot. And then, para maarawan muna siya, diniligan ko rin sila. And nilagyan ng mga pesticides and everything. Para pag nilagay namin dito sa loob, familiar na siya sa lugar. Para hindi siya mabigla kasi galing siya sa nursery, diba? Tapos nasa outdoor. Bago ko siya ipasok dito. Bukas or sa isang araw, ganun. So happy to be doing plants again. Tsaka dito mas masarap mag-plant. Mas malaki yung space, tsaka mas maganda yung weather dito. Hindi sobrang init. And hindi kami aircon dito sa buong bahay. Hindi kaya sa Manila, aircon kami sa buong bahay, buong maghapon halos. Eh pag hindi, sobrang init. Dito, natural, fresh air ang umiikot-ikot. Healthy ang mga plants dito. Pag may mga plants ako sa Manila na namamatay na or papatay na, inuwi namin dito,
Tsaka siya nagsusurvive. Finally, makakapag-relax na kasi hindi din nakaka-relax tong mga bubwit na to habang nasa labas ako kasi gusto nila andun din sila. So, ang likot kasi nagagawa si DTV dito sa garage tapos ako nagagawa dun. Kaya likot sila ng likot. Ito si Wagyu sure na akong pagod na yun. Pero ayaw lang niyang manahimik. Naka-FOMO. So, andun din siya sa labas. So, ngayon magre-relax lang muna kami. And then in a bit, I'll work out kasi sayang naman ang workout clothes ko. Kaya very chill Sunday lang kasi wala naman tayong gagawin talaga. By the way, itong TV rack na kinabit ni DTV. May mga nagtatanong kasi sa akin ito ng link. Tapos sabi ni DTV, share ko daw kasi sobrang maganda daw yung nabili niya na to compared sa other racks na nabili na namin for Manila. Hindi ko alam ang explanation. Basta sabi niya yan daw ang pinakamaganda na nabili niya ever. So, ililink ko. Very nice. Very sturdy, I think. Ililink ko na din to. Dami din nagtatanong. Ito yung Christmas gift sa akin ni DTV. Video okay. Meron kami nung super old school na video okay, yung maraming setup. Binili namin yun for Pops dati. Pero yun nga, hindi na siya bagay sa aesthetic. Tsaka sobrang daming proseso bago siya ma-start. Kaya, pinamigay na namin sa tito ko. Tapos, yan, binilan ako ni DTV nung ganito. Bavin. Sobrang nice. Ang ganda na boss ko dyan. Charot. And then, bago namin CCTV, sineset up pa lang. Bumili ako ng dalawang ganito from Tapo. Tapo C500. Yung CCTV namin sa house namin sa Manila, sa Amazon ko yun pinabili. Yun din yung pinapabili ko sana for dito sa Lipa. Para isang app lang and madali kong makikita lahat. Kaso lang, hindi na ako makaantay kasi may nanakawan ata dito sa kabilang kanto nung nakaraan. So, bumili ako agad kasi hindi ako makaantay. Kaya yan, nag-search ako. Tapo naman yung isa naming CCTV na nandito sa loob. Galing yan dati sa Bahay Kubo. So, since change nga namin sa Bahay Kubo, inuwi namin dito yung mga CCTV. Tatlo yung CCTV namin inuwi. Yung dalawa, for some reason, hindi gumagana. So, isa lang meron dito sa loob. Tapos yun, bumili kami ng dalawa na C500. 360 degrees siya. Ewan ko, siya yung isa sa pinakamagandang reviews na lumalabas for outdoor use nung nag-search ako. Nice na hindi sobrang mahal. Marami pa nga silang mga bagong labas na medyo mas mahal na. Parang ano naman na yun, too much kaganapan na yung dalawang camera ganyan. So yan na yung binili ko. Pwede siyang dust-proof, weatherproof, waterproof, everything proof. So bumili ako ng dalawa para yung isang corner dito sa labas tsaka yung isang corner dito sa labas para makikita yung apat na corners ng house. Habang nandito na ako, ililink ko na lahat. Yung blinds, madami din nagtatanong yan. Sige, ililink ko rin yan dito. Galing lang din yan sa Shopee. Itong couch, tapos itong upuan na to, tsaka itong tumpa-tumba na to. We got that from Mandaue Foam dito sa Lipa. Binili lang namin yan before kami pumunta ng Australia. Buti na lang binili namin before that because customized pala siya. So, sakto, dumating siya, wala kami. Parang it will take 10 days para magawa. And then, ang color talaga nito ay this one. But of course, meron kaming bagong anak dito, kaya we cannot risk it. Kaya bumili muna ako ng cover. Itong cover na to, binili ko yun from Shopee. I-link ko na yun. In fairness, ang ganda niya. Kasi very stretch. Mas maganda to dun sa binili ko sa Manila na medyo mukhang cheap. Ito, in fairness, mukha siyang mamahalin kahit papaano. Medyo magulo lang because yung mga anak ko. Bumili na rin ako ng extra pamalit. Ayan, color green naman. Nag-try muna ako. Tapos nakakatawa kasi nga meron for the footstool. Ang binili ko yung 3-seater. Tapos, yung mga throw pillows, tsaka yung cover. Si DTV bumili niyan from Shopee. So, ililink ko din if you want. Ito yung binili ko nung isang araw dun sa Unitop. Mga pamalit na throw pillows. Ito, bumili ako ng throw. Tuwan-tuwa ako kasi nakita ko sa Unitop. Ganito din yung nasa Manila namin na version. Binili ko sa Lazada. Before pa, nung nag-start pa lang yung Bahay Kubo, ang mahal-mahal. Tapos sa Unitop, parang $6.99 na lang. Although, I think mura na rin naman sa Shopee nowadays. Yan, nakakatuwa lang. Mura na ngayon. Itong rug, sa TikTok shop ko binili. Sobrang mura lang din. Tuwan-tuwa din ako because nung time na nagde-decorate ako ng Bahay Kubo, rug talaga yung pinaka nagtagal akong bilihin kasi ang mahal. Tapos, hindi ko ma-sure kung babagay, kung okay ba. Tapos, meron pa akong Barkley noon. Although si Barkley naman, lumipat siya sa Bahay Kubo. 4 na siya. So, very tamed na siya noon. Pero, still, nakabili lang ako finally sa HMR ba yun? Ang hilig ko pumunta noon sa HMR yung factory outlet ng mga kung ano-anong gamit sa bahay. Doon pa nga yun pero 2,000 pa din, ang mahal pa din. So nakakatawa ngayon kasi ang dami talagang mura. Itong rug,
rug. Binili ko siya from TikTok shop. Parang itong size na to, 1,000 plus lang or 1,000 nga lang. Sabi ko, kung hindi man ako matuwa, medyo okay lang din kasi hindi siya ganun kamahal. At the same time, kung masira or mangat-ngat ni Wagyu, hindi din masakit, 'di ba? Or kung hindi bagay. Buti na lang, maganda siya, tsaka bagay siya. Sobrang dumi na. So, yan yung sinasabi ko. Kung bumili ako ng mamahalin, parang nakakahinayang kasi everyday magdudumi dahil nga sa mga anak namin na lagi nasa labas. Pero ganyan yung ilalim niya. Ang ganda niya, in fairness, for its price. Bumili ako ng another one na mas malaki dun sa Unitop. Dun sa TikTok shop, yung ganun na ganun kalaki, tsaka yung ganung style, nasa 3,000 plus ata sa TikTok shop. Dun sa Unitop, nabili ko siya for 1,500, kaya binili ko. Ilalabas ko yun kapag dadating na sina mami, sina ate, ganyan. Para naman ma-experience din nila na bago lahat. Ngayon, hinahayaan ko lang muna na madumi-dumihan itong mga bagets na ito. But in fairness, di ba mukha naman siyang matino. Pero madumi na talaga yan. Maybe because of the colors and the texture, hindi siya nagmumukhang dugyot agad-agad. Kasi tingnan mo, ito yung labas. Tapos laging tumatakbo sa labas itong mga to. Then pagpasok na pagpasok, tatalon dyan diretso agad. My God. Pero sa mga rooms, di sila pwedeng pumasok pag hindi pa nawa-wipes yung mga paa nila. But we're just letting them be dogs dito sa Lipa. Kasi sa Manila, sobrang arte ko sa kada labas, pasok, kailangan pupunasan. Dito, hinahayaan na lang namin. Basta dito sa garage galing, hindi na namin palaging pinupunasan. Pag dito lang naman sa labas. Basta wag lang pupunta dun sa mga beds. Ganun. Kasi that's really life with dogs. And then, ito pala yung ginagawa ni DTV ngayon. Wala pang takip, pero yan, kakagawa lang niya ng side table. Dito ko ilalagay yung mga pamalit na throw, na cover. Yan. Tapos, lalagyan ko dyan ng plant. Kaya ako bumili ng plant. Gusto ko rin na may plant dyan. And, dapat daw, meron din kaming plant dito na medyo matatakpan yung mirror. Kasi bawal daw sa feng shui ang mirror katapat ng entrance ng door. But pwede mo daw siya kontrahen if you put a plant na malapit sa mirror. So for now, ito. Totoong plant naman to kasi this is real pine tree. Susulitin ko lang ng konti. Pagka February na, i-clear out ko na yan. Tapos tsaka ko lalagyan ng some plants dyan. Magulo to ngayon kasi syempre gumagawa si DTV. Alam nyo na yan, napakita ko na yan sa mga previous vlogs. Again, the mirror I got from City Hardware. This lamp, lalagay ko din yung link if you want. Just for the vibes. Si DTV ang naghanap niya eh. Yung lahat ng yan, syempre si DTV gumawa, so walang link. Yung mga crystal decor and everything, yung chest, lahat yan. Mga nakita namin dito, inayos lang namin. Kay mami lahat yan, hindi ko alam sa niya binili. Yun muna for now, kasi sabi ko nga mag-relax ako, pero bigla na ako nag-tour. Okay, bye. Kakain muna ako ng mani. Asan yung mani ko? Nilagang mani. Well, ayan na, nag-remote na si Lola. Kaya tamad na akong tumayo para patayin yung vlog. You can lift the toes up off the floor. Don't take them. In the comments if you'd like to see more of the style. Did you like the way that this worked out in the comments? If you're new here, make sure. Today is the next day. It's Monday. And let's unbox this package. Big one. More organizationism things. Walang katapusan. Parang bumabalik lang din yung buhay ko dati sa bahay kubo nung bago yun. Everyday parang may kailangan ako. Huy! Ikaw naman ma-cutter ko yung nguso mo. Parang hindi na uubos ang mga kailangan to organize. More big packages, more bubble wrap for Nini Corazza. Gusto ko yung ang daming umaali-aligid sa akin. Ano yan? Hirap mag-cutter. There you go. May ganito ako sa Manila. Lalagyan ko ng mga toilet paper. Yung nasa harap yung opening. Para pwedeng i-stack. Pero hindi ko alam kung saan ko binili yun. Naghahanap ako nung nasa Mandawi Foam kami. Ayoko nga kasi umorder ng mga gantong malalaki. Dahil baka mahal yung shipping. Pero wala na nag-Mandawi Foam kami. So, in-order ko na lang din. Mamaya, papakita ko sa inyo. Sana maganda. Nakita ko lang to sa same store. Alam mo, binibili ko, kaya pala ako nagpunta sa store na yun, is lalagyan ng paper towel. Pero yun yung wala, hindi ko nabili. Or baka sa ibang store ko binili. Dalawa yung in-order ko same day. Wala pa yung isang package. But, ayan, kung ano na nakita ko. Ayan, baka yan na. Sakto. In-order. Tingnan mo nga, Judy, baka Shopee ko yan. And then, I saw this. Ayan, liit. Nakita ko siya na hamper na 2 floors. Ang liit pala. Eh, kaya nga ako bumili kasi naliliitan ako doon sa hamper namin ngayon. Ngayon, mas maliit pa pala to. Diyos ko po. Para lang to kay na Barkley tsaka kay Wagyu sa damit nila. Yung ganyan. Ang cute sana kasi for underwear. Well, doon ko pa yung gamitin actually for underwear. Para nakahiwalay sila.
Ayan, ganyan siya, oh. Tapos may gulong. Ay, para saan ito? Ah, okay. Gusto ko sana dito sa taas yung laundry namin. Dito sa ilalim mga underwear. Ito yung gusto kong palitan kasi nga ang liit. Mas maliit pa yung nabili ko. Oh my God. This one is for dito. Para sa mga tissue. Pero ito kasi yung lalagyan ko sa Manila. Para madaling kunin. May gulong siya eh. Pero hindi ko na ikakabit kasi stock ko lang naman dyan. And then, pwede mo patungan ng another one. So here, yun lang. Tumatama dito. Wala. Dito, para mas madali, yung mga tissue. Dito, we have a lot of paper bags. So, para hindi siya nakakalat dito natin lahat ilagay. And madaling kumuha pag naghahanap kami ng bags. Yan na lang naisip kong atake. Shucks, yung malalaki ata, hindi kasha. Okay, finish na. So, what I did is, sa lahat ng mga small paper bags, like small to medium, nandyan lahat. Para pag kailangan namin ng maliit na paper bag or small paper bag, then we're just gonna check this one. And then lahat ng malalaki, andito. Ayan. Ginagamit ko yun to, by the way, pagka nagbabazar ako. So, dyan ko nilalagay yung mga sinashop ng mga tao. Ayan, dyan ko na lang nilagay sa baba. And then, I realized, kulang pala ako. Sabi ko nga pala, kailangan din ng ganito ni Wagyu. Since ubos na rin naman yung toilet paper, pinagsama-sama ko muna for the meantime. Pero bibili ako ng isa pa para sa stocks ni na Wagyu. Kanyang diaper, yung mga wipes nila, poop bag, ganyan. Tapos ito. Ang dami namin ganito, pee pads. Kasi ginamit ko lang siya for sa crate ni Wagyu. Pero never ko siyang tinrain mag-pee dito na nakakalat sa bahay. Kasi ayoko nang may ganyan na nakakalat sa sahig. So, sa labas ko kasi siya pinaka-train. Kaya yun, hindi namin nagagamit. Sayang naman. Baka ipamigay ko na lang yan. Tapos ito yung binili namin sa Ace Hardware. Nung day na kinuha namin siya. Para lang may magamit kami. Pero small to eh. Mga 2 days lang ata nagkasya sa kanya. Tsaka pang girls kasi to. Kaya papamigay ko na lang yung mga yan. But bibili ako ng isa pa. Yun ang ilalagay ko on top. Tapos yun ko ilalagay yung supplies. Tapos here, okay na yan dyan sa baba. So in case may mga bagay na kailangan pa tayo ilagay dito, pwede ko iangat yun. Then dun ko ilalagay sa ilalim. Something like that. So unti-unti nang nakiklear to. Finally, I really love this kinds of kasi nasa stock siya. Tapos kahit na patong-patong, madaling ma-access yung mga gamit sa loob. Kaya gustong-gusto ko yan. So I'll buy more. Itong mga to, mga luma na yan na dati pa. For now, we finished na. Judy, halika. Naligo na ako, pero ito pa yung outfit ko. Sobrang init today. Yung tubig, ang lamig pa din. First time ko naligo dito sa lipa ng shower na normal. Na hindi ako nagpainit ng tubig kasi laging malamig. Anyway, Dahil nga sobrang init, nagpabili si DTV ng halo-halo. yung favorite namin halo-halo dito, di ba, agasas. But, Nagtitingin ako sa Grab, meron na palang Ben's beef. Ito yung favorite halo-halo namin. pag nasa Las Piñas kami. Pero I think sa Cavite ata yan originated. But yun nga, nakaka-order kami yan pag nasa Las Piñas kami. Recently nakita ko, meron na sa SLEX. So parang malapit na siya dito. Tapos yun nga, nakita ko, meron na yun dito sa Lipa. Nasa Vesta Mall. Alam mo kung ba't gusto ni DTV ng halo-halo? Nakikita niya to everyday. Yung bigay sa akin ng friend ko nung Pasko. Marami siyang binigay na ganyan. Nagamit na namin nung New Year yung iba. Itong mix na to, araw-araw niyang kinakatakaman. Mabili siya ng halo-halo para lang magamit niya. But, it's so hot today. In our honest opinion, ito pinakamasarap na halo-halong natikman namin. Ang dati naming favorite, nung dito pa si Pops, yung Padre Garcia halo-halo. And then ito. Ano nga yung sikat lab? Bebangs. For us, hindi masarap yung bebangs. Tinesting namin nung nandun kami sa Rockwell, kami natuwa. Ito pa rin. Ito ang number 1 for us. And again, hindi ako mahilig sa halo-halo. Hindi ko nga ako makain ng halo-halo eh. Agasas lang ng kinakain kong halo-halo. Tsaka ito. Nagusto ko lahat ng sahog. Usually, I just buy, saging konyel. But look at the eyes of this. Sobrang creamy. Oo. LBC dumating, tapos may name ko. And then, hindi ko alam kung ano, dahil hindi ko siya kilala yung name. Tapos wala na akong in-expect. Tapos na-open ko, ito pala yun. So, thank you so much kay Kumaring Katz Vicmundo. You know, she just randomly messaged me sa TikTok, sa Facebook, tsaka sa Instagram. Pero yun sa TikTok ata yung nakita ko. Sabi niya, Kumare, meron ako nakitang Hello Kitty Jade Pendant. Gusto ko sanang i-gift sa'yo since ikaw na ang favorite influencer ko. Sobrang cute. Thank you so much. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo. May certificate pa. You know. Hindi ko in-expect na ganito. Akala ko nadaanan lang niya na random na Hello Kitty pendant. But it's so cute. I will wear it na nga. Ang ganda. Thank you so much. Ayan.
Ang ganda. Kahawig niya yung ano ko, Murano glass ko na heart pendant. Tapos, meron pang mga loose na mga tumbled stones. Maybe moonstone at saka onyx. Hindi ako sure, pero thank you so much. Susuot ko lang nga, wait. Sobrang cute. Inad ko lang siya. Itong gamit-gamit kong pendant right now is from Marcy's Jewelry. And then yan, sinuot ko lang siya dyan. It's so adorable! Thank you again so much! Sobrang cute nitong outfit ko today. It's lunchtime already. I just finished working the whole morning. Tapos na mag-nap. Umangawa na kasi kakain na daw. Pag nag-work ako, nilagay ko na ulit siya sa crate kasi hindi ako makakonsentrate. Konting galaw ko lang sumusunod sa akin eh. Hindi ka na. Let's go. Pati ka muna bago kumain. Wagyu. Pati first here. Let's go. Pati muna. Hindi pa nakahain. Wag yan. Wag dyan. Kung saan iihi yung isa, doon din yung isa. Ayan, sige, kanya-kanya sila ng mark ng territory. Yan ang mahirap sa mga boys. But later, magpa-plants ulit ako. Kami ni Judy. Or baka si Don din. Itong mga to kasi para dito sa labas eh. Ilalagay na daw dyan. Clear out na namin yung mga lumang plants. Magtitira na lang ng konti and then ayusin na lang yan. And then, ako naman, ililipat ko ulit sila kasi meron ng maliit na pots. Ayan o. Nung unang nagpabili ako kay Judy, walang maliliit. Ngayon daw meron na. Yan, ito. Gusto ko nasa maliit lang sana. So, we'll do that later. But, I'm so happy kasi ang dami kong na-film kaninang umaga plus edit. Ito ang progress ni DTV dito. Ayan, ito yung ginagawa niya mag-isa the past few days. So, gulo-gulo na kasi yan. So, parang in-arrange niya. Tinanggal niya lahat ng mga ugly na kahoy. Ito. Yan, tinanggal na niya yung mga pangit. And then, inayos na niya, na ganyan. Tapos, tinaas niya. Tinaas mo pa, love, no? Ay, parang naging maaliwalas, tumaas. Tapos, yan, ginawa niyang bakal tong mga to. Dati kasi kahoy. Para hindi na-aanayan. Yung ni-welding niya dun sa taas. And, ayun na yung ginagawa niya today. Nung first few days, itong harapan, ngayon yung likod niya. Yes, Papadi. Papadi ka daw. Nag-post ako nung 2016, photo. Sa dami comment na, pogi pala si Don the Builder dati. Meron pang, Papadi pala si Dini. So, pangit ba siya ngayon? Ay, saparot lang naman. Ngayon naman. Let's go na. Kain na tayo. Actually, fiesta ngayon sa Lipa. It's January 20. And it's Lipa City Fiesta. But, hindi man kasi kami namimiesta talaga. Si Atake, yan, namimiesta siya. Silang dalawa ng hindi Pops yung mahilig mamiesta. But kami, hindi. So, sabi ko, iuwian na lang kami ni Atake ng leche flan na masarap. So, we're gonna have our tirang bulalo. This is 3 days nang pinapainit. Tapos, ma-share up na maliliit na galonggong. And as usual, ang meals ng mga bata, yun pa rin. Ito, nakaabang na hungry na ikaw. What's that? Ano na naman yung bit-bit mo? Oh, meron na naman siyang ninakaw sa labas. Bato siguro, bato. And I'm so happy kasi nakakaisang diaper na lang kami per day. Nialagay na lang namin siya for safety, pero nasa labas na talaga siya nagpapati. Pero just in case makalimutan namin, at least may diaper. Pero the past 3-4 days, nakakaisang diaper na lang kami. Good job, Baguio. Ang mahal ng diaper. 17 pesos isa. Itong magandang quality kasi. Baga naman naihian to, mga 3 or 4 wiwi bago palitan. Tapos ang gusto ko dito kasi merong indicator. Ayan. Pagka green na siya, basa na. It's really nice. Tapos sobrang makapit kahit sobrang likot ni Wagyu. Or minsan ginangat-ngat niya, tinatanggal niya. Hi, Mom Terry. Nag-upload kasi ako. Hindi natatanggal. Kaya bet na bet ko yan. But yun nga, ang mahal. Yung dati namin binibili, yung pinost ko before, yung dono, 13 pesos. Ito, papakita ko sa inyo. 13 pesos lang each yun. Pag i-calculate mo, ito ito yung favorite ko talaga. But nung bibili ako, walang stock. Kaya yun ang nabili ko. Same store lang din naman. Ayun pala, mas mahal. 8 pieces lang kasi. So parang lumalabas 17 pesos isa. But buti maganda pa rin. Tingnan mo. Kaya ang bait eh. Ano mo laman? Let me see what's inside. Nakakuha na naman siya sa labas ng bato. Laging may bato. Gib, malunok mo yan. Magindar na ka.
ba to? Always. Same store lang, pero ito lang yung available nung time na yun, na medium. Kaya bumili lang ako ng konti, kasi hindi ako sure kung maganda. Sabi ko, Judy, same lang pala, maganda naman. Sabi niya, magkano naman po? Tsaka ko lang tinignan. Ayun nga, mas mahal. 17 pesos each pala to. Yung isa, 13 pesos each. Kakaloka. Kaya magtitipid tayo. Totodo natin ang pagpapati training. Diyos ko. Sabi niyo doon, mas mahal pa daw sa diaper ng bata. Pinapati ko lang si Wagyu, tapos bigla na akong nakapaghalaman. Ayan, nag-repot ko na yung isa. This is perfect, the size. Tapos buti na lang, maraming wood chips si DTV. So to make it look more aesthetic, yung ibabaw, pagka nasa loob na sila, ayan, ganyan. Kina-cover namin ng wood chips. May isang buong sako siya. Kailangan kumukuha lang ako dun. Perfect na ito. Ngayon, since meron pa akong dalawang maliit, I'm thinking, paghiwalayin ko to, para maliliit lang siya. Tapos malagay ko sila sa different parts of the house. Let's repot that. Tignan mo naman yung gamit kong shovel. Yung gamit dito na pang semento. Sabi siguro ng mga plants na to, alam mo, ikaw napakagulo mo. Naripat na nung isang araw, ripat na naman. I'm sorry guys, na-miss ko kasi maghalaman. So kayo ang napagtripan. Alam mo, grabe kasi yung humidity dito sa lupa, as in. Yung mga dehumidifier namin, punong-puno agad in a day. So, since gusto ko naman talaga maglagay ng plants sa loob, then might as well put something na makakatulong din sa humidity. And madali. So snake plant talaga is the easiest. Ewan ko kung nasabi ko na, but ang mga options na maganda for humidity is spider plant, snake plant, at saka peace lily, ganyan. Pero based sa aking experience sa bahay kubo, ito talaga, snake plant talaga yung pinaka-easy, totoong easy. Sinasabi naman din talaga na easy yung spider plant tsaka yung peace lily, pero hindi talaga siya easy for me. For indoor siya. Teka ko lang akong gloves, baka may bulate. So for me, snake plant talaga ang totoong beginner-friendly and easy for indoor house plant. Peace lily, hindi talaga siya nag-survive sa loob ng bahay kubo. Tapos nung nilabas ko, hindi siya maganda. It's barely surviving. Pero pahirapan talaga. Spider plant naman, bumili ako ng magandang spider plant. Tapos yun, napapangit ko. Sayang wala akong geranium dito na essential oil. Yun talaga yung number 1. To neutralize the soil and to make it healthy and also to repel mga peste kung meron man. Kung napanood nyo yung mga plant vlogs ko dati and essential oil vlogs, yun yung lagi ko nilalagay sa mga plants. Tapos yung Thieves na all-purpose cleaner, yan ang pinapang spray ko also to repel the pest, ganyan. Kaya ang ginawa ko noong nakaraan, nag-dilute na lang ako ng Thieves essential oil tsaka lemon sa water at yun ang nilagay ko sa water. Anyways, ayan. So, paghiwa-hiwalayin na natin sila. Itong isang malaking to siguro, sa isang pot ko lang ilalagay. Shucks, umuulan na ata. Ba't ba kasi bigla na lang ako naghalaman dito? Wait lang, patapusin niyo muna ako. Oh no, love, it's raining. Kakaasar naman. Oh no. Si Wagyu tuloy andito na sa tabi ko kasi umulan. Pasok na muna tayo kasi umulan. Nakakaasar na. Okay, we are back because it's not raining anymore. Napakabilis lang naman ng ambon. Umambon lang pala. Nang buisit lang. Gusto ko lang tong i-repot. Para pag natuyo na yung lupa. Kailan ba ako nag-repot? 2 days ago. Tapos diniligan ko sila. So gusto ko lang matuyo sila ng little bit bago ko ipasok sa loob para hindi siya basang-basa. Before ko siya i-acclimate sa weather sa loob ng house. So now, let's just hiwalay this. Tapang ko na, no? Samantalang dati nung bago ako, Diyos ko, takot na takot ako mag-gaganon. But may suswa. Yeah. I'm so happy. And then let's get wood chips again. Wait lang. Sana nakita nyo. Layo nyo kasi wala kang mapagpatungan. Diba? Yay! Nabaliw na naman ako sa plants. Siyempre, puro putik na yung ano ko. So, ito yung isa. Nalagay ko siya ganyan. Mas malaki yung roots nito. Isang malaki siya na ganyan sa laki ng roots niya. So, I'm just getting soil from yung soil niya dati at saka itong bago kong soil. If you're gonna ask me what's the best fertilizer, favorite ko dati, kung pinapanood niyo ako, Vermicast. Yung pupu ng worm, Vermicast. Marami nun sa Shopee, bumibili ako before. But if yung mga nasa bahay lang, eggshells, coffee grounds, kung naka-espresso machine kayo, yung kape, pagkatapos yung i-brew, dito nyo ilagay sa mga soil, ihalo nyo lang. Or, the easiest way also is hugas bigas. So, yung pinaghugasan nyo ng bigas, yun ang idilig nyo. Yan ang mga magagandang fertilizer na ginagamit ko always. And then,
I'll just put wood chips on top. Yung eggshells, dudurugin nyo lang. Make it as powdery as you can. Super durog. And then, ibudbud nyo lang on top. Tapos, pag nagdilig kayo, ayun, mapupunta sa soil yung nutrient. If you're wondering kung kumusta yung mga halaman ko sa bahay kubo from the pandemic, 100 plus na yun dati. Nasa labas na silang lahat ngayon kasi nga palagi kaming wala sa house, so hindi ko na talaga siya nababantayan. Marami pa rin sila, like more than half buhay pa, si DTV nag-aalaga. Pero nasa labas silang lahat. Tapos mas thriving sila dahil nga like kaming wala. Hindi sila ginugulo. Lalo yung monstera ko na variegated, my gosh, ang ganda, sobra. 3 pots na siya actually. Sobrang mahal ng bili ko dun eh. Ayan, so now we have 2 tabletop snake plants na perfect for indoor. Ito iniisip ko rin ipasok sa loob. Kaso lang, variegated to eh. Isa lang yung merong variegation. So, iwan ko na lang muna dito sa labas kasi hindi siya mag-variegate. Tama ba yung term ko? Hindi siya magiging ganito kung walang sun. So, ayan, kagaya nito, kulang to sa sun, kaya green lang siya. Kailangan niya ng more sun para maging variegated. So, siguro dito ko muna to sa labas iiwan. And then, kapag dumami na siya na variegated, tsaka ako kukuha ng mga small ones for inside. But for now, I have 1, 2, and 3 indoor plants. Yung yucca ko, gusto ko rin sana sa loob. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay. But I want this for inside also. Perks of having my Don the Builder. Mabilis rumisponde. So I said, I need this to be more organized. So, papalagyan natin ng isang shelf para more organized and laki ng space. Para pwedeng sa pinakataas, mga face towels, and then sa baba, yung mga bath towels. For some reason, napakadaming towel sa bahay na ito. Growing up, yung lahat ng balikbayan boxes na dadating sa bahay na to, whether it be dala-dala ng mga umuwi or pinaship, lagi may towels kasi lagi siyang ginagamit nila mami na lola na cushion. Imbes na mga bubble wraps, mga towels ginagamit. Kaya sobrang dami naming towels. As in, nung ako, bawas ako ng mga gamit dito sa bahay na to. Napakadaming towels na ang nabawas ko. Tapos ang dami pa yung natira. Ito, isang buong to puno, diba? Tapos may 2 pang malaking box, ganito. 2 malaking ganito na nandun pa sa kwarto. Napuno pa yun ng towels. Ganun kadami. Pero bawas na yun. Kalahati na lang yun. Kasi yung iba nga may mga stain na. And iba pangit na dahil natuluan na ng mga tulo from the bubong. Ayan o. Isang buo pang ganyan. And another one. Tapos patong matulap on top. Perfectly. Thank you so much, Papa D. Organize ang mga face towel dito sa taas. Mas madali pang kumuha. Ang nangyayari kasi sobrang laki ng space. Patong-patong. Hindi na nakukuha yung mga nasa ilalim. Ayan. Diba? Mas organized na. Mas madali nang mamili. O, ayan. Para sa mga nagpipickleball, madali nang kumuha. Diba? What a big difference this one, retaso of shells can make. Yay! Yay! Kailangan ko na lang ng isa pang ganito para sa gamit ni na Barkley. So many tasks na nagawa for today's video. Favorite child daw kasi siya. Naiirita lang siya sa presensya ni Wagyu. Ganun lang. Kapag nasa mga small spaces like this one, tapos nandyan si Wagyu, naiirita siya. Like, konting mga likot ni Wagyu or yung tulog na mga ganyan. Si Wagyu nasa paligid na gumaganyan-ganyan yung buntot na babad tipsy. Dapat nasa malaking space. Kaya kapag sa bahay kubo, ewan ko paano. Ayan, lumalaban pa tong isa. Pag sa bahay kubo, hindi ko alam paano kami magsusurvive sa liit ng space namin. Ganyan sila. What? Balis ka kasi, naiirita sa'yo. Ito ka sa labas. It's now the next day and it's already 2 o'clock. Dami na nangyayari nung umaga pero hindi ako nakapag-vlog. Anyways, ito ginagawa ko kanina pa, nakatitig ako dito. Pinasok ko na kasi yung plants. And ito yung setup ko for the console. I don't know if I like it or if I don't, but let me know in the comments if you like it. Sabi ko nga kasi, para mailaban ko tong magandang mirror dito sa gitna ng console. Noon na ayaw ni DTV kasi bawal daw sa feng shui yung katapat ng main door, yung mirror. Pero,
Ang kontra nga ng feng shui is basta may nakaharang na plant. Kaya nag-repot ako nitong ZZ plant from outside. Sobrang dami namin ganyan sa labas. Nag-repot lang ako ng isa na ganyan para siya yung nakaharang. Iniisip ko kasi eucalyptus o-order ako pero hindi pa nagre-reply sa akin. So for now, itong naisip ko. Tapos yung money plant, tsaka nilagay, and then itong yucca. So, yan yung naisip ko. Pangit yung mga paso but we'll figure that out eventually. Pero may trauma din kasi ako sa pagbili ng mga magagandang paso. Sobrang dami kong magaganda tsaka aesthetic na paso na pinagbibili before nung nag-start ako sa Bahay Kubo just for the aesthetic. Pero dun sila namamatay or nasasayang na. Eventually, binalik ko lang sila lahat sa mga regular paso na ganyan. Love, do you like it? This look. Ay, ang ganda niyan. Perfect to dito sana. Oh, cute din to. Oh, di ba? Yung mga ganyan. So, bibili na lang ako ng mga something na papatungan ko para lang mako-cover yung itsura ng paso. Ganyan. Ito yung mga binili ko for the diffusers sa Shopee ba or sa Lazada. Kasi wala akong catch plate pa for now. So, yan na lang muna. Tapos para aesthetic. Tapos ito, kinuha ko yun sa nakataguan dahil maraming ganito ni Mami yung mga blue and white na vase. Ayun naman pa nga dun. Madami kaming ganito. So yan, naisip ko, pwede din ganyan. Kanina pa ako nakatitig dito. Hindi ko alam kung maganda ba tong setup na to. Kailang ikot na rin tong mga picture frame dito. Side na to, sa gitna, sa ganyan. Hindi ako sure kung it's giving. Binalik ko na tong begonia dito. Nagtry ako ilagay dito yung yucca pero hindi maganda. Parang maganda dyan tagiling plants na ganun. But, baka photos, maglagay ako dyan. Mag-repot na lang ako from the Bahay Kubo. This one, binalik ko pa rin dyan. Tapos, naglagay din ako dun sa kwarto namin. Yung mga nirepot ko na malalaking snake plant. Also, itong variegated na snake plant na isa, dyan ko nilagay. Para na nahihigop niya yung moisture dyan sa area where my clothes are. And para pag nag-film ako dyan, may touch of halaman. Tapos doon, yun, kung nakikita nyo. Sa dalawang gilid ng TV, meron din ng malalaking snake plant. So yun, ang pinagagawa ko yun na lumabas din kami ng DTV kanina, naghanap kami ng junk shop kasi may hinahanap siyang tubo. Like, a piece of small tubo na parang hindi nabibili. Naghanap kami sa junk shop. Kaso, wala. So, ginawa na lang niya ng paraan. Tapos, nag-work lang ako. Ginawa ko lang yung mga hinihingi sa akin ng manager ko na things. Ayun. Yun ang ganap this morning. And then now, my second package from Shopee is here. Ba't kaya ang laki nito? Naalala ko lang ito, tissue holder. Kaya ako bumili nito. Ay, doon pala to. Solar light. Love, sa'yo pala itong malaki. Solar light. Napay niyo akin. Bumili siya ng solar. I think, solar na para sa poste. Ayan, I think dito niya to ilalagay sa likod. Ang galing, may kasamang poste. The panel. Iniisip lang niya to noong isang araw. Hindi ko alam na tinutuunan niya. Bumili na pala siya. Pinapayin pa na yung akin. Kailangan ko na lalagay itong t-shirt na to kasi naiinis ako sa aesthetic. Okay, more. Bubble wrap for Nini Coracha. Girl math, mag-shopping. Sa Shopee ng madami pag may Nini Coracha. Para madaming free bubble wrap. Good morning, guys. We are off to Pilates again. Our second attempt this week. Late na naman kami. It's already 8:02. 8 o'clock yung schedule namin. 7:30 kami umalis. Pero very wrong. Alam mo, nahirapan kami talagang pumunta dun sa Pilates studio. Kasi hit or miss kami palagi. Pag maaga kami umaalis, sobrang aga namin kasi walang ka-traffic. So, I think, mga anong oras yung 9:30 love, no? Yung 9:30 tsaka 10 o'clock, yun yung perfect time talaga na kahit 10 minutes before kami umalis, maaga pa kami dumadating. Kasi lapit lang naman nun. Kaso dadaan kasi dito sa Lasal, tsaka ito talagang tambo. Nahiya na ako sa Enliven. Sorry po. 8 o'clock yung schedule namin. 8:03 na. Layo pa namin. Nasa tambo pa din kami. Dadaan pa kami ng Lasal. Diyos ko, Lord. Okay, we're here. 8:18 na ata. Nakakaloka, Calipa City, Batangas.
Coach. Mag-hi ka muna sa vlog. Oh, late na tayo. Okay, game na po. Di ba hindi na namin alam? Inhale and return. Don't forget to breathe. And out for 6. Hold this position for 3, 2, and 1. To the left side. Pull yourself in. There you go. Inhale and return. Lift your chest up. Sarap, pero sakit. Exhale for 3. There you go. Inhale and return. Bring your hand here. And again, lower to 4. Inhale and return. Welcome to Balance and Breathing. Ginagalingan niya naka-on yung camera. 5. Quiet chair. Oo nga, daya yan. Exhale forward to 5. Lift, look up. Last one. Inhale, round your back. Bring it there, and we're gonna hold it here for 5. And lift. Now we're gonna stay there. Oh, God. Work with your breath. Exhale for 3. Inhale and return. Very good. Inhale and return. And 1. Return to center. Ay, ay, ay. Ang hirap. Okay. Legs forward. Push, push, push. Ikaw na. Hips. Hindi. Hindi nga eh. More. Inhale. Lower. Hoy, ilan? Hindi na kami sasagot sa'yo, Coach Balang. Kanina sumasagot sa'yo. Happy New Year, Coach. See you next year. Next January. On the back, shoulders. Give a space between the shoulders. Ikaw, hindi ako makalakad. Job, love. We survived. Bili tayong coffee, Starbucks tayo. Wala ng traffic. Buti hindi kami na group class for now kasi ang hirap. Ay, yun talaga naisip ko, magpa-private muna kami since para kaming beginners. Nanginginig yung legs ko. Ang hirap talaga, pero ang sarap, my God. Yung next session, kasama ka pa. Sobrang galing mo na, hindi mo na nakasama. Meron kasi akong one private session with them per month. So, ang tagal ko siyang hindi nagamit kasi nga bumili ako ng package na group sessions for couple. So, lagi kami dalawa dating. Naubos na yun, so ngayon ginamit namin yung private session. And then, yung mga next, sa-attend na lang ulit ako ng mga group or class, ganyan. Okay, let's buy coffee first. Because it's already 9:40. But ako kasi kailangan ko talaga siya lagi because nga may scolio ako. So, if hindi ako continuously nagpipilates or yoga, kahit hindi dito, kahit sa house, sumasakit yung lower back ko randomly. Ever since college ako, after ko mag-physical therapy sessions for my scolio, continuous na akong nag-yoga, nakapilates sa house. Hindi na sumasakit randomly yung scoliosis ko and nagstay na siya sa 26 degrees forever. Kaya kailangan ko talaga siyang sundutan lagi ng mga yan. Si DTV naman laging sumasakit yung likod because of building. Isang brown sugar rice chicken with oat milk, K-O-O-K-O. Na-miss ko to. Finally, meron na ulit. My favorite brown sugar, ice shaken, espresso. We are back here at Unitop. Naging suki na kami dito eh. Kada lumalabas kami ng bahay, since bihira nga kami lumabas, pag lumalabas kami, dumadaan kami dito. Parang lagi kaming may kailangan. Ang mura kasi dito eh. Very jologs yung tinda, pero marami kang makikita ng mga nice din kung titingin ka talaga. Kaya, bili lang kami ng paso. Mahal po sa shopping area. Okay, we are done. We paid $2
1,364 and yan, nag-text na si Union Bank. For all groceries and Meralco, ang ginagamit ko yung aking Union Bank cashback card. Yun yung dati kong Citibank na pang grocery talaga and pang Meralco. May cashback siya sa lahat, pero malaki yung cashback niya pag groceries tsaka pag Meralco. Parang 3% for groceries, 2% for Meralco, and then 1% for everything else. So, ginagamit ko talaga siya for groceries. Union Bank na siya ngayon. So, libre yung pinamili namin kasi magte-text sila if I want to pay yung aking bill using my points. We paid nothing today for the groceries. Uwi na tayo. Okay, let's see if my vision is okay. Nabawasan ko na to kagabi. Alam mo yung habang nakaupo ako dun sa sala, hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali dito sa console na to. So, nilipat ko dun yung isa. So, I'm thinking, gusto ko na lang siya dito ganito. Diba? Perfect. Tapos ito, dito. Sabi ko pa naman para makikita niyo yung mga ganito niya, pero I guess, tatago na natin ulit. Alam mo yung parang dapat tatlo talaga siya. Kasi parang ang weird na dalawa. Let's try to switch. Hilong-hilo na itong mga picture dito. Hindi ko nga alam kung ang picture ba ay dapat magkaganyan o dapat magkaganyan. I think cute na to. Kasi parang may pangatlong element doon sa likod, which is yun kasi yung inaano ko parang kailangan tatlo sila. On this side, we can put this one here. Perfect. That's cute. I think ito na talaga. Yan. May yucca plant in there. And then, nailaban ko pa rin na nakalabas. Nilagay ko itong diffuser. Parang siyang itlog dyan. Ang ganda nito pag nakailaw. Tingnan natin. Bergamot. And lime. Cute, parang bolang kristal. Diba? Parang siyang itlog dyan. I think maganda. Ay, palta natin to. Para mas aesthetic. There you go. Perfect. Yeah. Don't you think it's better now? I think that's good enough for the feng shui. Let me know in the comment if kulang pa ba yan. Pero siguro naman okay na yan. Yun lang naman daw yung goal. Dapat may humaharang. And then here. Gusto ko ng isang plant sana dun sa taas na nagtitrail. Kaso I know, based on my experience sa bahay kubo, mahirap siyang i-maintain. Kumbaga, nagiging leggy. Eventually, tatamakin ka na. Sa una lang siya maganda. Kailangan tutok na tutok kang mag-trim, mag-ayos, yung mga ganun. Eh, hindi naman kami palagi nandito. So, hirap din. Hanap na lang siguro ako ng yung fake plant na naka-ganyan. Ganda. Marami naman na siguro sa Lazada tsaka sa Shopee. Kasi dati wala pa masyado. Tsaka sobrang mahal before pag may mahanap man ako. But now, sobrang dami na. Naghanap ako kanina dun sa Unitap, wala eh. Pero I'm sure meron yan sa apps. A few moments later, another update, pero last na to. Hindi mapakali si DTV. Ayaw niya na nakikita yung internet, so gumawa siya nito. Out of yung mga scrapped things niya. Di ba kanina ganyan yan? It's bothering him. Kaya pala lumabas, gagawa pala nito. It even matches the picture frame color. Ayan, eraser. Mas aesthetic na. So, yan na talaga. Wala. Titigilan na natin yung area na yan ng mga plants. Parang maganda maglagay ng candle dito, no? Just for the vibes. Ito yung candle ni Pops. Nabigay sa akin ni VIP Brands. Oh, diba? Parang cute. Tada! Ayan. Okay. My birthday! Happy birthday, ate! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kenji. Happy birthday to you. Happy birthday, Kenz. Happy birthday, Ate Kenji. Thank you, love you. See you soon. Happy birthday, Kenji. Happy birthday, Ate Kenz. Yeah. Yay! Wow! What is that? Oh, what's that? Yung mukha niya. Caviar. Why do you want caviar? I haven't tried it yet. You want to try? Also. Do you think, Birthday mo din ba? baka naman, yung feeling mo, Becca Bloom ka? Ano ka ba? 18th birthday mo ba? Caviar. Yan, siguraduhin mo magtrabaho ka na mabuti. Magtanda mo. Kenz, wag na wag mo magugustuhan yan. Yan sabi ko sa'yo. I know. We'll see what it Excited tastes. siya. It's a reaction video for Ate's first caviar. Okay, cheers. Cheers! Cheers. I have also I crackers.
You have to bite it in the middle. What? What's your reaction? You want to just eat it by itself? Uh-huh. Hindi niya yata malasahan. I can't taste it. I need more Ay, patay kayo. caviar. Kailangan pa rin more. Yes. Oh my Hold on. I hope it's good because I can't taste it all. So. You can't taste it too? Diba yung Yeah. caviar niyo Is it walang not lasa? Okay. Okay. Cheers! Cheers. Chum. Yum. Yeah. Masisa? Yum. Masisa? I give that a 7 out of 10. Oh, wow. How about you, 7 ate? out of 10. I'll rate this 8 out of 10. Oh, wow. Nice. So you think you're gonna eat more caviar in the future? I don't know. If you have a lot of money, are you gonna buy caviar again? Yeah. Is it something you're gonna buy and And eat? then if I have a VIP house, I'm gonna display it. That was $140. At Joey's, $140. Oh, not bad. Not good. Not bad, bro. Oh, not bad. We'll just buy We itlog are ng Brazilian tilapia. for it. For context para dun sa caviar, nung last weekend na nasa labas sila, nasa restaurant sila, normally naman, what do you guys want to order, ganyan. Tapos nakita niya sa, naka-display sa picture, nasa mall sila nun eh, may picture ng caviar. So, tinuro niya yun. Sabi niya, yun daw ang gusto niya i-try. Kasi nga mahilig sila mag-try ng mga bagay na hindi pa nila natatry. So, wala naman siyang idea what caviar is, kung na mahal yun, ganyan. So, yun yung tinuturo niya. Eh, first time in her life na tinanggihan siya sa order niya. Kasi normally, anong gusto nilang order, yun talaga yung order. Kasi inaalaw naman silang itry yung mga bagay-bagay. Pero caviar, tapos sobrang konti lang. Tapos $140 or $180. So, syempre, tumanggi si ate kasi nga nasa mall. Pero sa utak-utak niya, papatikim naman niya. But, bibili na lang sa grocery. Tampo siya. Buong araw daw mainit ang ulo, may toyo. As in, bad trip siya kasi nga hindi niya in-expect na. Baga siguro sa sarili niya. Tinanong niyo ako kung anong gusto ko, tapos hindi ko ako pwede kumorder ng ganyan. Tawa-tawa kami na ate. Dahil nagtampo talaga siya. Nasira yung araw niya, nung weekend na yun. Because hindi siya pinayagang bumili ng caviar. Kaya siya sinurprise ng caviar ngayong birthday niya. Tapos siya tuwang-tuwa. And binili ni ate sa Costco. Yun nga, mas malaki. Tapos, $55 daw. Ganun. Nakakatawa. Sabi ko, pagtanda niya, magpo-post yan sa Instagram niya or sa social media niya ng kumakain siya ng caviar. Tapos ang caption, healing my inner child. Kasi hindi ako pinili ng nanay ko ng caviar dati. So yeah, sabi ko si ate, lagot ka, mag-healing my inner child yan. Anyways, I think I'm gonna end the vlog here na because ang haba na. Hinantay ko lang naman talaga na masama yung birthday ni Kenz dito sa weekly vlog na to. And maybe, just maybe, I'm not so sure, pero maybe when this vlog comes out, baka magkakasama na nga kami, hopefully. Hindi ko na kasi alam kung tama yung mga timings, but soon magkakasama kami because go 1 year death anniversary si Pops. So you'll see the kids again here in the vlog soon. Hindi sa screen, but here with me. Thank you guys so much for watching. I will see you